Magandang araw sa inyo, tapos na rin ang Pasko at Bagong Taon. Malamang ubos na ang pinainit na spaghetti sa medianoche at ang pansit na pampahaba raw ng buhay. Wow! Kumusta naman kayo? Buo pa ba ang mga daliri ninyo sa kamay? Kung hindi na kumpleto, isa lang ang sigurado. Bawal ka nang kumanta ng 10 Little Indians. At ngayon, narito na ang part 2 ng mga kakaiba at kahangahangang tradisyon mula sa iba't ibang bansa. Kaya, halina't simulan na natin. Una sa listahan ay ang Monkey Buffet Festival sa Thailand ay parang birthday party ng mga unggoy. Sana all, pero imbes na cake, prutas overload ang handa. Ginaganap ito sa Lopburi, kung saan sobrang daming unggoy na parang sila na ang tunay na may-ari ng lugar. Parang mga tsismosa tuwing hapon na nagkalat sa mga gilid ng kalsada. Isang araw, sa isang taon, naghahanda ang mga tao ng mahahabang mesa na puno ng saging, pakwan, pinya, mais at kung ano-ano pa. Pero ang mga bisita, walang kutsara at walang manners. Pagdating ng mga unggoy, wala nang pila-pila. Agawan, akyatan, takbuhan. May mga unggoy na nagbabaon ng prutas, may iba na nagbabato at meron pang nagpapapicture habang ngumunguya. Yung iba, kukuha lang ng isang kagat tapos itatapon. Ang arte. Ginagawa ang festival na ito para pasalamatan ng mga unggoy dahil sila raw ang nagbibigay ng swerte at turismo sa lugar. Kaya sa araw na ito, ang mga tao ang nagsiserve at ang mga unggoy ang VIP guests. Sa madaling sabi, ang Monkey Buffet Festival ay patunay na sa Thailand kahit unggoy may sariling handaan at mas magulo pa kaysa sa reunion ng pamilya nag-aaway dahil sa lupa. Alam nyo ba na sa Mexico may isang gabi na hindi ka dapat gutom kasi baka mapagkamalan mong ulam ang mga artwork? Welcome sa Night of the Radishes o sa Spanish, Noche de Rábanos. Tuwing December 23, nagtitipon ng mga tao sa Oaxaca, Mexico para humawak ng labanos at gawin itong art. Hindi po ito salad contest ha. Ito ay paligsahan ng pag-uukit ng labanos. May mga eksena ng pamilya. Kasala, minsan parang teleserye, pero labanos ang bida. Isipin mo yon, may parang lola, may parang tatay na pagod sa trabaho, at may labanos na mukhang ikaw kapag walang tulog. Ang pinaka-winner, hindi lang tropeyo ang premyo, may cash prize pa. Kaya seryoso ang mga tao kahit gulay ang hawak nila. Ang tradisyong ito ay nagsimula pa noong 1897 para hikayatin ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani. Pero imbes na simpleng tindahan, ginawa nilang entertainment. Dito naman tayo sa bayan nila Doraemon. Alam mo ba na sa Japan may festival na halos lahat ng lalaki nakahubad? Hindi ito prank, hindi rin to dare. Ito ang Hadaka Matsuri. Tuwing winter sa Japan, libu-libong lalaki ang nagtitipon sa templo na suot lang ay fundoshi. Fundoshi? Parang brief na tinahi ng tapang at kahihiyan. Ang goal ng Hadaka Matsuri ay swerte at good luck. May pari na maghahagis ng sagradong bagay, minsan kahoy, minsan amulet, tapos mag-aagawan ng mga lalaki na para bang nag-iisa na lang ang babae sa mundo. Imaginein mo to. Madulas, malamig, siksikan, pawisan. Pero wala halos damit. At hindi lang basta agawan ha, nagtutulakan, nagtataasan ng boses, nagkakandahulog para lang makuha yung sagradong bagay. Kapag ikaw ang nakahawak nun, congratulations! Ikaw na raw ang pinakaswerte sa buong taon. Pero ang tanong ng sambayanan, swerte ba talaga ang makukuha mo o trangkaso? Bago pa magsimula, may ritual muna. Binubuhusan sila ng malamig na tubig. Para raw linisin ang kaluluwa. Sana sa Pinas ganito din para mabuhusan ang may mga maiitim na budhing mga kurakot na yan. Sa totoo lang, para sa mga Japanese, ang Hadaka Matsuri ay simbolo ng paglilinis ng malas, tapang at pagkakaisa. Pero para sa atin, ito ang tanong natin sa kanila. Boss, bakit kayo nag-aagawan sa kahoy habang naka-brief sa gitna ng lamig? Kaya kung akala mo weird na ang fiesta sa barangay niyo, try nyo muna sa Japan. Dumako naman tayo sa bansang Germany. Alam nyo ba mga besh na bago ka ikasal sa Germany, hindi ka muna yayakap sa asawa mo, kundi magbabasag ka muna ng plato
Oo, tama ang dinig mo. Ang tawag dito ay Polterra Bend. Parang pre-wedding party, pero imbis na sayawan at inuman, may babasaging mga pinggan na parang magkakaaway ang buong barangay. Sa tradisyong ito, lahat ng bisita pwedeng magdala ng lumang pinggan, plato, tasa, mga ceramic o kahit inodoro pa pwedeng-pwede, basta wag lang ang mga glass o mga salamin. Tapos, sabay-sabay nilang ibabagsak sa sahig ng bahay ng ikakasal at babasagin. Parang sinasabi ng mga bisita, "Congrats sa kasal! Eto, stress muna." Ang important rule, bawal magbasag ng salamin. Kasi sa Germany, malas daw yan. Baka maghiwalay agad ang mag-asawa. Pagkatapos ng basagan, ang mag-asawa ay maglilinis ng lahat ng kalat ng magkasama. Ibig sabihin nito, sa buhay may asawa, kahit gaano kalaki ang problema, magtutulungan kayo magwalis. Romantic ba? Oo. Pero habang nagwawalis ka at pawis na pawis pa, ay mapapatanong ka. Sigurado ba talaga ako dito? Paniniwala nila na tinataboy daw nito ang mga masasamang espiritu at malas. Parang sinasabi nila, "Layuan niyo to, may kasal dito." Sa Pilipinas, kapag may nabasag na plato, sigaw ng nanay ang maririnig mo. "Sino ang nakabasag niyan? Wala na talaga kayong magawang matino." Sa Germany, "Yehey, more plates please." So sa Polterra Bend, mas maraming basag, mas maraming swerte, mas maraming linis, mas tatatag ang relasyon. At mas maraming pinggan, mas pagod ang ikakasal. Kaya, kung may kaibigan kang German na ikakasal, huwag regalo ang ibigay mo, plato! Tunay ngang nakamamangha ang mga kultura at tradisyon ng bawat bansa sapagkat dito natin nakikita ang kanilang natatanging identity, kulay at kakaibang ganda na nagbibigay buhay at lalim sa mundong ating ginagalawan. Ang bawat kaugalian, ritual at paniniwala ay may kwento at kahalagahan na nag-uugnay sa kasaysayan at sa kasalukuyan, kaya tunay ngang kahanga-hanga ang bawat isa sa kanila. Muli, ako si Bricks TV at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at panunood. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay sa kakaibang kultura at tradisyon ng mundo.